On this episode, we are talking about the recent elections. Today, Who won and who flopped? we are also talking about politics in general. So, check na natin kung bumoto nga ba ng matalino ang mga tao. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumikla Boom. At magbiglaan dito chiwala sa Bexters Dexters, the Mel. and Jonah Show. Oh Yes. my God. I'm so excited with this episode kasi ang dami nating hanash magmula Mm-mm. nung kailan pa. Mas magmula nito mga nakaraang araw, dami na nating chika, pati kagabi, hindi na kami Tara. nakatulog. Mm-mm. Ayan, hello mga Bex, hello sa inyo. Happy New Year, literal. Ano na Diba? kayo dyan? Kaya pa ba? Humihinga pa ba? Oo, huminga Ah, pa ba tayo? Ayan, thank you so much for tuning in last episode sa aming comeback. Kala mo tagal na wala. Isang episode lang naman yung na-skip natin. Pero yan, thank you so much for tuning in again. And ayan, episode 61 na tayo ng Baxters. Oh my God. Oh my God talaga. Episode 61 and historical event. Well, historical Mm-mm. event ang Pero, pag-uusapan natin ngayon kasi nga election po kahapon, May 12, and we are recording this May 13, which yes. after this day, idadrop din na naman namin yung episode few Correct. hours from now kasi lagi kaming midnight nagre-release ng episode sa Spotify. So, Mm-mm. ayan, very updated ang mga hanashi namin dito. I think this is the parang fastest turnaround natin ever sa video kasi usually we record talaga on the weekends tapos airing ng Wednesday. Yes. Ngayon Tuesday kami nag-record and mamaya na agad yung ere na to. So super So, ngarag updated si to. Mel, laterette. Hindi, kaya yan. As of now, 97% na yung pumasok na votes pero more on that Yes, later. Ayan. yes. Ano Ayan, ba? so abangan nyo ang ating mga chikahan dyan. At syempre, ayun, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa Baxters from USA, Australia, Canada, Finland, OMG. Kung nasan man kayo sa Earth, maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. Enjoy, sweet mo lang ha. Bibigyan namin ng time yung chika mo Oo, about your taro. mushroom story. Sa ngayon, focus muna tayo sa bansa kung ano ang kaganapan at kung ano ang Mm-mm. inyong mga hanashi, share nyo na rin sa amin sa comment section para mapag-usapan natin pag nagsama-sama ulit tayo sa susunod na episode. Correct. Ayan. Kamusta kayo diyan? Nakaboto ba kayo? Absentee voters tawag sa kanila, 'di ba? Yung mga nasa Oo. ayan. I'm really sad na hindi ako nakaboto kasi hindi ako nakaregister. Ang nangyari kasi, nung time na, chika ko lang no, nung time nung election nung kay Duterte, yun yung huli kong boto. And then the Hmm, time when nung kay Lenny na versus Marcos, when I went to the precinct, ang sabi, hindi na daw ako pwede bumoto, dapat nag-register ako. Since then, hindi na ulit ako nakabalik to register. So, So ayan. ang na-miss mo was 2019 midterm. I think so. Yeah, May oo, na-miss akong yeah. isa. Yes. Mm. Kaya hindi na nila ulit ako pinaboto. So, ayun. Anyway, what I can only do is, make bawi sa susunod na eleksyon, sa mas malakihang eleksyon. Kasi Pero mas mm. matindi yung nun, yung magiging impact nun sa atin. Pero syempre, like Mm. I said dun sa short reel natin, baby steps, alam mo yon, yung maliliit na steps na yon, it could lead to something big. Yung True. unti-unting pagbabago. Kaya yung mga nagbumoto ngayon, importante yung ginawa ninyo. And sana talaga, Diyos ko, kahit Nail paano art. magkaroon naman ng effect. Saring nail Yeah, art nail ba? art. So hopefully sa next election I would be able to, to vote na again.
Siguro nandun lang ako sa point na, eto sa perspective ng taong na-disappoint, charing. Mm. Nakaka-disappoint kasi yung mga recent happenings na, you go to the school to cast your vote, pipila ka ng mahaba, nasa initan ka and everything, at what cost? Parang, alam mo yun, tapos Mm. parang walang kwenta lagi yung boto mo, kasi napagod ka, pero parang hindi siya nabilang kasi natalo yung Mm. binawi, yung ano, yung niro-root mo for the role, for that Yeah. position na alam mong tama na makakatulong sa bansa. So it's really nakakasawa na yung Oo. mga ganong eksena. So hopefully maging okay na ako and makabalik tayo sa national elections, Correct. makapagboto. I-push natin 'yan, no. So, exciting ang episode this week, no. So, unahin na natin yung mga hindi masyado related sa election at tayo na agad magbaklita, mga Ang mga balitang balitang bakla, bakla. OMG. Oo. Ayan, ito na nangunguna. Actually din 'to, medyo election din dahil botohan din ang nangyari sa conclave, no. Oo, botohan din, yes. Meron na tayong bagong Pope na si Pope Leo the 14th. Ayan. So, Huminga lang. so actually isa sa mga fun fact na nalaman ko, Leo I think is the most used name so far as a Pope. Parang before Robert Prevost, parang mayroon ng 13. Malamang kaya nga siya 14. Kasi nga may 13th. Ay, Ano ba? 30, oo. Ayan. So, ito na nga siya, si Robert Prevost from USA na pinanganak sa Chicago. Pero I think American-Peruvian siya. And then, meron din siyang Yes. Spanish, French, and Italian blood. Parang ganun yung mga mix niya. Ganun But, kineme. charing, until, charing. Until, ayun, so na-elect siya after just 2 days of the conclave. So parang nakatatlong, sila, tatlong pausok bago naging yung first two was Black Smoke, then Yeah. on the third Mm. try, Habemus Papam, ang eksena. Ayan. So, naalala ko yung baliwag na usok. Ay, Ah, mayroon na, mga Bexa. mayroon na May tayo bagong nag-viral kasi may nag-viral kasi na video, chika ko lang ba't kami natatawa. May nag-viral kasi na video na parang kinuhanan ng concerned citizen yung pausok ng baliwa. Tapos ang chika niya, Bemus Papam, hindi ko kinaya. hindi ko So, kinaya. Sabi, meron na tayong bagong Liam Pope. di ba? Ganon, mga Bex. Kakaloka mga Pinoy Ah, talaga. ang Tataba ng Bex, utak. ang Dexters ay pa-blasphemous ng pa-blasphemous by the episodes. Kaya, kaya nga, hindi ko, ang tsaka. Okay, go ahead, Bex. Sorry. Ayan. So, yun na nga. So, actually, I was watching the no, nung parang wala lang, bored lang ako. Nakabukas lang yung TV and I'm watching, nag-iintay dun sa mga pausok na kineme. And so, naabangan ko siya na nag-white smoke until lumabas si Pope Leo the 14th dun sa Yeah. balcony, ganyan. Ang una kong, actually, why I was waiting for the announcement of who it is, kasi, syempre, andun yung hope na baka si Cardinal Tagle nga yung, kasi nga, Yes, of frontrunner nga course. daw siya. Oo. Pero talaga, ang pinakauna talaga kung na-research was if ang aim ko talaga why I was waiting was to research if ito bang lalabas na bagong pope had already anti-LGBTQIA sentiments before. So, yun agad yung ko yung inaabangan ko. Syempre as an LGBTQ person and si Pope Francis kasi very siya, very open siya with the LGBT community. So yun yung inano ko talaga. And apparently, meron ng anti-LGBT sentiments before itong si Robert Prevost or si Pope Leo XIV, which is sad. Pero I don't know, maybe magbago yung mind niya kasi before pa naman yata yung statements niya, like from years ago. So I don't know. And
Pero ano naman, isa sa mga pinakaunang action niya as a pope, he called for a ceasefire sa Gaza. Parang isa yun sa mga Mm. in-advocate niya agad. And which is good naman kasi the world really need to stop with the Israel and Gaza thing because it's going so crazy. And yeah, and I just read when I woke up ang pinaka-tsakang news sa Gaza right now, in the coming weeks maubusan na sila ng supply ng Mm, food, ng water and everything, all the mm, means, all the resources. So it really has to stop kasi they cannot sustain this anymore. yeah. So okay na din na ano siya, nag-called out siya for peace and Mm, ceasefire sa Gaza. Okay din yun. But I have another chika. mhm, Are go. you finished? Hindi. Ayan. So, ang another chika ko dito kay Pope is, tawag nito, ang tingin ko lang dito is, ito, alam ko na chika ko na sa ito. Nung Mm, napili siya, and then nalaman ko na American siya, pumasok talaga sa isip ko agad-agad, ano to, parang planado to, ganun. Charis, kasi nga, nakakuha sila ng malaking donation. From who? Trump. Trump. 150 plus million US Mm, dollars. Siyempre, ang kapalit ay American Pope. Gano'n mo yung gano'n? Para lahat ng ganap, pabor lagi sa kanya. Parang ganun yung naiisip ko. Kasi right mm, now, since he won, I really felt na he's controlling everything. He's trying to claim everything. Na parang, mm. girl, sino ka ba? Diyos ka ba naming lahat? Nakakaloka ka. Okay, go, Bex. So, actually with that 'no, actually ang nabasa ko naman yung mga MAGA or yung mga supporters ni Trump parang, hindi sila natuwa na American yung naging ano. Kasi nga daw, this pope could go against what Trump is trying to say. Pero meron din ako mga nabasa na Trump supporter daw to siya. So I don't know what's true or ano. So I guess we just have to wait kung ano mangyayari Oo. with this papacy. And last thing, he was involved in sexual assault and Nabasa ko din. Oo. accusations. May mga nagsasabi na um as a cardinal ba siya nun or bishop, parang hindi niya pinansin yung mga reklamo about dun nung sa Peru siya. Peru ba or sa US na, hindi ako sure. Pero gano'n, basta may mga gano'n. Meron din namang sasabi siya yung nareklamo, may mga, hindi pa ano Mm, parang kasi sobrang bago pa nung bagong labas lang siya. So, hindi pa tapos siguro mag-research yung mga journalists correct. about it, kung ano talagang involvement niya with this. Pero, yun nga, so meron na siyang ganong background, no? So parang this is medyo controversial or hindi naman super controversial, it's just a bit different from Pope Francis who was quite like from the get-go parang ang warm niya na agad. No, parang wala kang masyadong inhibitions with him compared to Tsaka, eto. tsaka mas magaganda yung yung mga stories and testimonials about Pope Francis when he was elected as Pope. Yung mga Mm. lumabas agad yung mga, alam mo, yung mga true story niya nung kabataan niya, when he started, ganyan. Pero ito Mm. agad sexual assault, yung mga ganun agad, yung mga May story Trump agad. Para pag involvement. may Trump involvement. So pag sinerch mo kagad tong bagong Pope, Pax, merong history ng sexual assault, Pax, anti-LGBTQ. Girl, ano talaga? Parang alam mo yon, parang I hate what is really happening. So Yeah. I'm hoping na mali tayo. Ito po ay initial judgment lang namin ni Mel based Yes. on Mm. what we have read and what we have heard from the news. But we're Yeah. not really sure kung ganun pa siya ngayon. Yes. So, Parang isang linggo pa lang, 2 linggo pa lang naman siyang pope. So, let's give him a bigyan ng chance. chance. Oo, yeah. Oo. Ayan. Ayan. Eto pa Okay. At dahil, go. another thing na kailangan natin bigyan ng chance, I think, ay ang Beanie. So, recently, nagkaroon sila ng issue wherein may kumalat na it's a private moment of our friends wherein ang mga nandun was Colette, Stacy, and Joanna and two other guys na friends nila. And 13 seconds lang yung video and then
parang nagjo-joke-joke yung dalawang lalaki na hinahump ng isa. Tapos nabanggit na, ay, ganyan yung ginagawa niya kay Ashley. May Ashley na nabanggit na girl. And then, another, Oo. may nagbanggit din na 13 years old. So, parang, inassume na ng mga tao na yung ginaganon nga daw ng lalaki was a 13-year-old Ashley. Pero, kasi wala masyadong context dun sa video. It's just 13 seconds. So, may mga nagsasabi na ang sinasabi daw na 13 years old nung isa sa mga Beanie Girls, I'm not sure who was it, na 13 years old yung lalaki nung ginagawa na yun. Parang ganun. So, I don't know. Pero, so yun nga, maraming uh, na-disappoint with them. Even I, kasi parang, bakit kasi kayo sumasama pa sa mga ganyang classic boys? Ikaw ba, Be? Ano ba, ano mo? Nandiyan Alam mo, like I mentioned before, no, then because of social media trends and yung mga ganyan na yun, dami kasing issue na lumalabas na ganyan, yung mga nag-leak na videos, yung mga Mm-mm. scandal and everything. Once you are an influencer, or you're a celebrity, when the public eye is on you, you have to be Mm-mm. careful on what you are Yes. saying, what you are doing, kasi Mm-mm. anything can happen. If you Mm-mm. want to keep things in private like that, wala namang perpekto, lahat tayo judger. Aminin natin Yes. yan, lahat Oo, tayo judger, true. lahat tayo. May mga moments na nakakalait tayo ng tao, may mga pinagtatawanan tayong tao. We are talking about sensitive stuff, but it has to be on private. It Mm-mm. has to be with your trusted people. Yes. Hindi doon sa mga katsakahang tao. So, Mm. I feel sorry for them kasi tao lang din naman sila. Yes, oo, Yun nga true. lang, yun nga lang ang nangyari. At saka, hindi nila kasalanan kung nag-leak yung video. It's a private moment nga eh. So, Mm, hindi nila mm. kasalanan yon. Ang mali lang nila is yung na-involve sila sa ganong situation and Yeah. then they have been careless kasi hindi Mm. nila ina-expect na it will leak and it will Yes. cause a Mm. lot of commotion from a lot of people, especially from women Mm. at mga nanay kasi sila yung may Mm. mga anak na 13 years old. Mm, So, mm. marami talaga naapektuhan sa issue. And then another thing that I notice is eto sinabi lang din ng ibang mga napanood kong hanashi ng mga tao sa TikTok and yung mga sumasali. Yes, Ang yes, sabi yes. nila, bakit naman daw gano'n yung tawag nito, apology statement ng BINI, dinamay lahat yung buong BINI. It should have Mm. been the three members only who is Mm. involved in that issue. Mm. So, ayun yung yun yung parang hanashi nila. Ikaw, Bex, anong take mo dito? Tama ba yon na Okay. yung apology statement is for buong BINI, from buong BINI or dapat sa tatlo lang? Ayan, as a Ah, fanatics, oo, anong take mo dito? as a blue myself, no. Oo. Isa sa mga pinaka-thesis statement, wow. As a Wow, analysis eh, pa naman. oo, oo. Ito isa sa Oo. mga pinaka-ano nila, isa sa mga statement na lagi nilang binabanggit ever since nag-debut sila is 8 hanggang dulo. Mm. Meaning, kahit ano mangyari, 8 sila, walang titiwalag, walang mag-aano. From the get-go, meron pa nga silang song na ang title 8, Mm. which is their song. So, I think, um, yun, it relates to that na nasa taas yung pangalan ng tatlong involved, nasa baba yung pangalan ng 5. So, parang, andun yung emphasis na itong tatlo yung nagkasala. For me, that's how I interpreted it. And whatever happens to this three, laging nandun sa baba yung 5. Parang ganun. Kasi nga, yun yung ano nila eh. Ganun yung ano nila as a group. 8 hanggang dulo. Kahit anong mangyari, 8 sila. Alam mo yun, ups and downs. Yun yun for me. Kasi hindi yata natin nabanggit. Nag-issue na sila ng apology about it, ganyan, admitting their mistake, pero wala sila masyadong context na binigay doon. And marami din ako nabasa na um, bitin yung apology. For me, it's not bitin. Okay lang siya. It's just uhaw sa tea yung mga tao. Gusto niya lang malaman sino si Oo. Ashley. Gusto niya lang malaman sino yung 13 years old. Ganun. Para alam mo yun, parang tapos pag inano naman nila, pag in-explain naman nila yung it was just joke, it was just biru-biruan lang. Sabihin naman ng mga tao, ay gina-justify niyo pa yung joke. Ay, you're trying to para nagpapalusot pa kayo. So parang for me, wala talagang lulusot sa mga ganito. This is for me, another
Maris Racal moment na nangyari December 2024 no na Yeah. may nag-leak ng Oo. mga Oo. private matters na ganyan na nung nag-apologize siya may mga natuwa, may mga hindi natuwa, may alam mo it will always never be And like lahat nakakakampi sa'yo. Ganun. yes. And do you think it's an AI generated apology statement? Because many people are saying that it is AI generated. I don't think it's AI generated. I think it's nowadays kasi, yung mga apology statements ng mga tao is very like formulaic. May formula na. So feeling ko hindi siya AI, Yeah. but it followed a certain formula na this is what we did, we apologize, we will do better. Ganun naman always sa kahit anong apology. So for me, I don't think it's AI. So ayun, yun lang for me. Nairita na Kasi lang. oo. Hindi, talaga, you can never, naman talaga, win naman talaga everyone, no? And I think Oo, yes. That is true. this is also a moment of fans of other groups waiting for um a chance to pounce on a group na very thriving. Alam mo yun, parang ayoko na lang mag-name ng ng fanbase. Pero it's very obvious kasi like may mga gumagawa ng kunwari Beanie fans sila, naglalagay ng picture ng Beanie Girls dun sa mga accounts. Tapos pag binuksan mo walang laman or bagong gawa yung account. So parang it's very obvious lang na there's Oo. Minsan lang there talaga mga fans na mismo yung may kasalanan. mm. Kasi sila na mismo yung Yes. gumagawa ng issue, sila na yung nagko-cause ng pag-overthink ng ibang tao. So, yung Mm. iba kasi nonchalant lang sa ganyan eh. But Yes. it Actually ako really, wala it, masyado. oo, mas lumalala lang dahil sa mga hanashi ng Mm. mga tao. Yes, Yun lang. oo. Also, this could be parang yung Blooms, may mga nababasa ako na this could be a planned attack on Beanie kasi the first issue nila this year was lumabas yung pics ng ibang girls na may mga jowa sila. And that happened right after nung Bulacan concert nila. Yung sa Philippine Arena. And then this time naman, after nung Aurora Festival and graduation ni Joanna and ni Gwen, lumabas tong video na to. So parang every time na yung milestone silang na-achieve, may mga lumalabas na ganito. So, parang may nagsa-theorize na baka planned attacks nga siya on the group. Ayan, 'di ba? Ang daming mga issues kasabay ng eleksyon and more chikahan pa Yes. tayo sa pagbabalik ng Baxters! Dexter. And we're back mga Bex. Ano na ba dyan? Char. Yes, welcome back to the special live coverage of Halalan. Wow, tare. Wow. Reporter Kaka-ENC. pala Ah, talaga. oo. Ang Ay, in taray. fairness, dun sa natin, sa PSA video natin, no? Ito din yung outfit namin parehas, yung pinost namin bago mag-election. Yes, oo. Lumabas yung Hindi siya pagiging, mabaho, guys, ah. oo. Lumabas yung pagiging mascom natin doon. Aminin mo yan. Oo, tsaka biglaan to kasi we never talk about what we are Mm-mm. going to wear. Pero, But, lagi na lang nagkakataon. OMG talaga. I love it. Ano kasi parehas ng mindset. Wow. pero, sabi ng mga pinsan ko, ang kabog daw nung compilation of clips. I Oh love my it. God, thank you. Oo, 'di ba? Oo. Ano yung dinibdib ko siya. Wow. Oo. Pero, I Kaya love ako it. natagalan din. Kasi naghanap talaga ako na, oh my God, these are the highlights and, one of the major problems of the Philippines. So kung hindi nyo pa po napapanood yung short reel namin about election, please watch. Nasa TikTok namin, nasa Facebook, and nasa Instagram din namin siya. So ayan, hindi pa naman huli ang lahat. And syempre, and nagbabalik po kami to talk about the main issue of the episode, yung pinaka-highlight ng episode na to, which is Yes. yung Halalan 2025, kung Mm-mm. saan tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon mag-elect ng top 12 na senator Mm. additional. Kasi meron ng existing na 12, syempre Yes. kailangan pa ulit ng additional na 12 na Well, yeah. senators. Mm-mm. Ayan. And then, of course, kailangan din bumoto ng party list, ng bagong mayor, vice mayor, konsehal, and Mm-mm. everything. LGU. At yeah, Mm-mm. LGU. And then, Yeah. tawag Yes. nito, sorry. Oo. Gov ba tawag doon? Oo, Governor. governor. Yan. Mm-mm. Tapos representative, yung mga Congress.
Ayan. Ayan. So, tingnan natin kung ang nangyari ba ay halalan o hangalan. Gusto ko yung hangalan. I Oo. love it. Oo. Ayan. So, as Go, go, of go. um 36 minutes, mga 1:30 PM, no, 97.2 votes na ang transmitted. At ito Yeah. na ang top 12 natin sa senators. Number And most 1. likely, ito na po ang magiging ano natin, additional Yeah. Mm-mm. senators. Kasi nga, Yes. ang pasok na po na boto ay 97.22%. So, ibig Mm-mm. sabihin po, ito po ay 56 million votes na po ang pumasok. At sino ang nangunguna, Bex? Si Bongo with Oh my, 26 million. Number 2 si Bam Aquino. Number 3 si Bato de la Rosa. Number 4 si Erwin Tulfo. And number 5 si Kiko Pangilinan. Siyempre, sumunod naman po dyan si Rodante Marcoleta. Number 7, si Ping Lacson. Number 8, si Tito Soto. Number 9, si Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Laban, Cavite. Charing. And Lito Lapid, number 11. And 12 spot is si Amy Marcos. Ayan. Ito ang So, masasabi ko dito yung five agad-agad. tanga may pag-iling. Oo. Ito ang masasabi ko dyan agad-agad. Kaya po, nag-number 1 si Bongo. Maliban sa mga supporters ng Duterte, ang sumunod na dahilan ay yung pagpasa niya ng bills ng Malasakit Center. Yes. Ang dami Mm-mm. po kasi talaga niyang natulungan. Hindi naman sa pag-ano, I'm not saying I'm pro Bongo, but these are the facts. Nang dahil sa marami siyang mga natulungan na mahihirap dahil wala ngang pambayad sa hospital, ang Malasakit Center po ang naging tulay ng financial assistance para sa mga nakakarami na nasa Class C and D. Yung mga Yes. Mm-mm. talagang walang-wala. Kaya Actually, talagang siya yung nilaban ng mga tao. ako Mm. personally, Alam nyo, go. I didn't know Mm-mm. about yung malasakit centers na yun, no? So I had to check. So and apparently it's parang one-stop shop siya na may PhilHealth, DSWD, PCSO din yata, and Yes, may PhilHealth, PCSO. yes, and DSWD. So yun yung yun yung malasakit center. Go Bex. Oo. Ayan, so ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit bumoboto ang karamihan sa atin ng maling tao. It's because ang pinagbabasihan lagi ng mga Pilipino is natulungan ba ako nito? And then when nag-reflect sila, ang naisip nila, oo, natulungan ako nito, so iboboto ko to. May nakinabang ako dito sa senator na to, iboboto ko to. Pero hindi kasi tinitignan yung wider spectrum ng trabaho ng senator. Yung Yes. malaking tulong, ang nakikita kasi ng mga tao is yung band-aid. Pero hindi nila Mm. nakikita yung bigger solution, yung Mm. malaking, kumbaga sa medisina is yung lunas, di ba? Mm. Yung lunas talaga na makakawala ng sakit, hindi lang basta tinakpan ng band-aid. Yes. Yung Mm. temporary lang na na paggaling, hindi po ganun dapat. Dapat tinitignan natin yung wider spectrum, bakit nga ba ito yung kailangan kong iboto. Mm. Yun. Marami Yes. kasing factors yan eh, hindi lang dahil sa isang batas, boboto ko na to. Mm. Natulungan Meron ako, niyang boboto ko na to. Marami, kabog. marami po tayong factors na dapat i-consider. Pero kabog ang idea ni Sir Bongo dyan sa Hindi. Malasakit Center. Kabog na Ang masasabi. credentials, effect na track record, at pa-under na plataforma. Yan talaga dapat ang titingnan. Tsare, bumalik dun sa Correct. video. Binaklahan. Oo. Ayan, and yung number 2 kay Bam Aquino, I did not know na siya pala ang nagpatupad ng batas ng libreng kolehiyo or Yes. scholarship Mm-mm. sa college. So marami College. ata talaga siyang napatapos. So Mm-mm. I didn't know that. So good for him. Yes. At At saka number 2 na siya ngayon. number Deserve. 2 Oo. siya. Sa surveys, sila ni Kiko was like, laging, si Kiko nga wala sa top 12 sa mga surveys. Si Bam is ranking from 9 to 12. Lagi lang siyang nandun sa, actually sinabi niya din sa interview niya kagabi, no, na he was expecting number 9 siya. Yun yung Yeah. highest expected Mhm. niya. So nagulat din siya na number 2 siya, no. So, ayan. This year, this election, 63% ng voting population ay Gen Z and millennials. So,
I think naging impact din 'to kung bakit si Bam yung nag-number 2 because like you said, yung mga natulungan niya na mag-college, yung karamihan sa kanila first-time voters or alam mo yun, ngayon lang sila nagkaroon ng chance to vote for Bam kasi Oo, since naka-graduate na. Oo. hindi, Kumbaga, tsaka kasi last election hindi siya tumakbo eh. Siya ang naging campaign oo. manager ng Lenny Kiko slate last election. Yeah, So parang yeah. ngayon lang nabigyan talaga ng chance ng mga kabataan to vote for him. Yeah, ayun, okay na din 'yan kasi at least 'di ba, para siya nagtanim ng bunhi at ito Mm. na yung ano, ito na yung, parang naging bunga ng pagtatanim Yes. niya. Kasi yung mga scholars na yun na yung bumoto sa kanya. So, Mm. I think naging maganda yun for him. Siyempre hindi ko gusto yung iba na nandito sa list kasi parang, Yes. hello, alam naman natin na iba dito criminality, chareng. So, ano Mm. ba? Actually, Like for example, go ako ahead. 2/12 lang ako. Dalawa lang yung bumoto ko na pumasok. Pero ano naman, Oo. I really went in knowing na yung 10 kong others na binoto, which is from the Makabayan block, was, ano siya, hopeful Yeah. votes. Parang, I already know naman somehow na parang suntok sa ban na manalo tong mga to. Pero, Yeah. ang boy mindset was, kesa manalo yung mga Willie, kesa manalo yung mga Philip Salvador, mas iboboto ko na lang yung mga yung etong nasa Makabayan block, which are fairly Yes. new names. And I'm happy with yung mga yung, katulad nito si Heidi. Wala siyang budget ha. Wala siyang budget for the election, but Mhm, she made it to mm. top 21. So this is Mm. something. What more kung meron siyang mas malaking tawag nito? What more kung mas nakapaghanda siya? Mm. Feeling ko feeling ko sa susunod na election, pag tumakbo siya may chance na kasi nakilala na siya. Kasi ngayon pa Yes. lang siya nakilala and Mm. 45 days campaign period is not enough Mm. to tawag to introduce yourself dun sa mga bago pa lang na makikilala ka. 45 days is not enough. So, Yes. sa susunod na pagtakbo niya, mas makikilala na siya, dahil kilala na siya ngayon, mas marami nang boboto sa susunod. Kaya Actually, I sana wag siyang voted. susuko at wag siyang titigil na, Yes. alam mo yon sa mga adikain niya. With the anti-divorce and anti-LGBT na stances niya before, I still voted for her kasi like she's from the Makabayan block. I'm just hoping na sana Yeah. next elections, she will have stronger opinions on matters like LGBT, SOGI and divorce, no. So balikan lang natin very light, no. Ang trabaho po ng mga senador ay besides gumawa ng batas is mag-hearing ng mga current issues lalo na concerning Yeah. a bigger population ng Pilipinas. May mga pressing issues talaga. So, kailangan din talaga maalam ka sa proseso kung paano ba mag-hearing, no? So, hindi ko gets bakit may mga lakas ng loob tumakbo ang mga certain people na walang alam about number one, lawmaking, number two, yung proceedings with the Senate, no? So, ang Oo. kapal na ako. Tsaka may mga tumakbo dito na alam mo 'yun, mayaman na. Mhm. Tatakbo pa. If you are really genuine to help people, then you don't need to be in politics. You will just use your money in other ways to help people. You don't have to NGO. be in the position. Create Mm. your own. Gumawa ka ng Mm. sarili mong NGO. NGO. Oo. Yun yung gawin mo. And then, pag napatunayan mo ng sarili mo kung talagang yan ang gusto mong gawin without asking anything in return, and then run for the election. This is the reason why, for me ha, Vico Soto is the brand. Mm. Siya na talaga ang nag-set ng standard ngayon na parang mahiya kayo. Kasi yung mga matatanda na to mga to, painamag na day. Lito Lapid is how long being in the Senate? Just imagine, what are the laws that you have passed? Tito Soto, ano na, parang alam mo yon parang for me ha, parang tigilan na tayo. Ito si Bato, pulis to. Anong ginagawa niya dyan? Parang ano, budots na lang tayes? Ganun. Hindi ko kinakaya. I'm happy lang na hindi nakapasok si Willie Revillame kasi hindi niya deserve. And Yes. si Philip Salvador, hindi rin niya deserve. Isa pa yon. Kibuloy. Jimmy Bondoc,
Hindi mo deserve. Mm. Kibuloy, isa kang kriminal, wanted ka sa USA, hindi mo deserve. I'm happy, hindi mo talaga deserve. Ayan mga Bex, nagda-drop na ako ng mga name at wala po akong Mm. pakialam kasi deserve nila to. Deserve nila to. Bong Revilla ha, ito tawan-tawa ko dun sa isang meme na napanood ko sa TikTok, ang Hanashi. Bakit niyo po iboboto si Bong? Ang chika nung atashi, nung ate girl. Dahil pogi siya. Sis, true ba? Basehan natin sa ano, pag pogi siya, di ko kaya, nanghihina ako sa mga logic niyo, mga B. Di ko Ayan, so kaya, bakit balikan natin ganyan? yung outline na nangunguna sa party list ay si Akbayan, which naka-claim sila ng 3 seats. Hinanap ko din, actually medyo naguguluhan ako sa party list before, no? So, inano ko siya, inaral ko siya ng very kung ano ba tong party list na to. Ayan, thank you so much, Beck, kasi ako hindi ko alam. Essentially, ang party list is, ano siya, para siyang group of people na dapat you represent a minority or a certain group. For example, LGBT community, meron Yeah, kayong ano, tapos magkakaroon kayo ng representative or candidates. And then, pag nanalo kayo, ibig sabihin may magre-represent ng mga bakla sa ano, sa Congress, sa House of Representatives. yeah, Yun yung pinaka-ano niya. So, paano ba elect ang party list? So, kailangan doon sa total number of votes, makakuha kayo at least 2% doon. So, every 2% um, is a seat in the House of Representatives. So, atong yeah, Akbayan, they got more than 6%. So, 3 seats na sila sa um, 3 seats na sila sa House of Representatives. Ang number 2, I think, is Duterte Youth. And then, ganon. So, pag naka 2%, kada 2% isang seat. And then, kung ilan man yun, yung iba na hindi makakakuha ng 2%, basta kukuha ng tig-iisa doon hanggang mabuo nila yung 63 seats. ah, So, okay, doon sa gets, 63, okay. tatlo na agad doon yung akbayan. Tapos kung ilan pa Yeah, yung mga naka 2% or more. And then, for example lang to doon sa mga naka 2%, let's say 15 doon yung may yung 15 yung seats doon. Then the rest kukunin doon sa mga susunod na ano hanggang mabuo nila yung 63. Yun yung party list. Ang hindi ko lang gets, medyo tainted lang yung party list system natin kasi like you should represent a certain community. Like yung Duterte yeah. Youth na number 2, ang representatives nila hindi naman members ng youth, matatanda. So baka Duterte Youth nung party list, 'di ba? It's just so crazy. I Actually, don't know what to say because Duterte is really influential. Look what happened to Davao. mm. Nasa Hague po ha. Nasa Hague po ang former president natin si Rodrigo Duterte and he ran for mayoral position and then he still won. Pero Um, nasa uh, Hague siya. yeah, Tama ba? Duterte, Digong won as mayor. Anak niya, Baste, won as vice mayor. Who will be acting mayor since wala si Digong. Oo. Paulo, Paulo Duterte won as a representative. And then dalawang apo ni Digong yung ano din, nanalo din as representative. So 5 Duterte ang uupo sa Davao. So very ano pa rin sa kanila, very tag nito, buhay na buhay ang espiritu. I don't know if they think na Yeah, if no, this nanalo is si Digong, papauwiin siya. Ganun ba yung mindset nila? I don't know. Like, that doesn't work that way. Oo. Ano kasi mga Bex this has something to do with the dynasty, politics dynasty. Hanggat nandyan yan, tuloy-tuloy lang po ang ikot sa pamilya ng politics. Hindi lang naman po sa Duterte nag apply. Like, for example, Marcos. Halos buong pamilya nila nasa politics. Like si Amy, yung anak Mm. ni BBM, tapos yung mga cousins nila, may mga representative yan sa Ilocos. Lahat yan na nakuha na ng ng Marcos. So Mm-mm. may mga ganyan. Like ito Tulfo, dalawa sila, tumakbo sila Mm-mm. sa Senate, pero ang nakuha lang naman is si ah Erwin. Erwin. Si Erwin lang ang Pero, nakuha. Si Ben, sumasabit pa si Ben eh. May oo. pagsabit pa siya sa 13. So, Pero, currently nakaupo si, Rafi. So, dalawa din ang yeah. Tulfo. Like, si Oo. Villar,
si Camille, I think Oo. she's at number 10. Nakaupo ngayon currently is si Mark Villar na tahimik lang. Literal na tahimik lang na nung nanalo, wala ka na talagang narinig from him, no? Oo, hindi kasi in fairness to him, tahimik siya pero ang inaano niya kasi mga project nga ng DPWH. Ayan yung sinasabi. Pero hindi natin alam kung alin ba doon. At saka Villar Villar, Mm. what do you expect? Sa lahat po ng mga kilala ko sa Cavite, I'm so sorry what's happening to you, especially with the prime water, sa mga Yes. lupang inaangkin ng Villar na nabili nyo na kasi nga papatayuan nila ng bagong condo or subdivision or whatever. I'm really sorry that this is happening to you. And ang daming, yung mga bumoto kay Camille ha, gumising tayo, ang tanga-tanga natin, sorry. Nanggigigil ako sa Actually, inyo kasi bakit nyo to binoto? actually feeling ko nakaapekto pa yung ano no, yung issue ng Prime Water which came out like a week before the elections kasi on the surveys mataas si Camille. Talaga ba? I think nasa ano siya, 5 to 8 at least. So number 10 lang siya ngayon. And yung mother niya na si Cynthia Villar ay natalo sa Las Deserve. Piñas. Oo, 'Diba? deserve Oo, talaga. deserve. Deserve. Ayan, ito Pagkatapos mong naman, imak ang mga nurses at medical people during COVID, deserve mo yan, sis. correct. Ano siya, natalo siya as Las Piñas representative, no? Ito naman mga notable people na nanalo din. Si Lenny Robredo is now the mayor of Naga City. Let's go, mother. Nagbabalik bilang mayor ng Maynila si Isko Moreno. Vilma Santos as governor again in Batangas pero natalo si Luis as vice governor. Ayan. Vico Soto landslide sa Pasig at si Mayor Joy ng Deserve. PUC landslide din. And ito nga no, survey versus results. So, ang hirap i-ano ng i-gauge ng ano din kasi talaga ng survey. So feeling ko talaga hindi ako naniniwala ever sa surveys. Parang mas warning siya for me. May mga nagsasabi kasi na mind conditioning yung surveys. May mga nagsasabi din na warning siya. Ako mas naniniwala ako dun sa warning na ay nakita kong number one si Mongo. Shit, hindi ko to iboboto. Ganun ako mag-isip. Pero yung mga iba naman, ang thinking nila, ay number one to si Bongo, iboboto ko yan. May mga ganun talaga. So, pero this election, sobrang magkaiba yung survey sa results. Like, si Bamia and si Kiko, wala sila sa top 12 usually. Ayan. So, Yeah, that's true. and ano din this year feeling ko isa sa mga nag-work na campaigns online is the campaign against the celebrities. If remember nyo mga Bex nung November, nung nagtakbuhan tong mga episode, ay mga artista na to, nag-episode tayo regarding yung mga ayan niya. And maraming natalo na mga artista compared to previous Deserve. elections, no? Si Luis, Marco Gumabaw, Mocha Uson, Bong Revilla, Jimmy Bondoc, Philip Salvador, Willie Revillame, Anjo Eliana, Yul Servo. Yan, mga artista na hindi nagtag. Si Dennis Padilla, Aramina, si Shamsi Supsup, yan. So, unlike before, Deserve nyo po na matalo kasi let's just focus on what you're doing. If you are not genuine in helping, then stop. Ask yourself first, bakit ko ba to ginagawa? Bakit ako tatakbo sa politics without knowing about anything about the law? Did you study anything about law? Hindi, di ba? So, alangan namang mag-aral ka pa ng law pag nandun ka na sa posisyon. Hindi po ganon. Kasi parang ganun ang ikaw, nangyayari eh. ikaw, ano bang Ikaw, naiisip mong tingin mo. plataforma? Anong gagawin ko At doon? At ang hindi ko po Teka. kinakaya talaga si Willie Revillame ha. Yung sinasabi niyo po sir online na parang utang na loob pa namin na parang gustong-gusto niyo tumakbo kami kasi artista kami, ganyan-ganyan. Tapos ngayon na tumakbo na kami, ayaw niyo. Parang bakit ka nagagalit sa amin? Eh, ayaw nga namin sa'yo. Gagawin namin. Di Hindi, ba? at saka Bakit kasi ka namin iboboto? Hindi ka namin deserve. yung, It's our, wait, remember mga Bex, ang tax natin, lalo na yung mga nagtatrabaho, this is the salary of these senators, of this mm-mm, government official, our mm-mm, tax. mm-mm. Actually, kahit hindi ka pa nagtatrabaho, no, lahat ng binibili mo may tax. Nag-grocery ka, yung allowance na ginagastos mo, may 12% doon goes to tax, di ba? Also with Exactly. yung logic ni Willie and Philip Salvador na the people are saying
tumakbo ko ganyan. Siyempre magsasabi sa'yo nun fans mo, hindi naman lahat ng Filipino fans mo. Echo chamber yan eh. Ang naririnig mo lang yung mga gusto mong Yes. pakinggan. Pero when you go to the bigger arena, hindi mo naman lahat yan fan eh. Hindi mo yan lahat pwedeng Exactly. sabihin na lahat sila boboto sa'yo. Like, Correct. my At God. saka, Sir Philip, ha? Bago tayo tumakbo, magbigay muna tayo ng sustento kay Josh, kay baby Josh. 'Di ba? Ay, Ano, binuntis mo lang si Chris. Tapos, hindi mo na sinustentohan after, tatakbo ka pa ngayon na senator. Hello? Are you blind? Are you crazy? You're delusional. OMG ginagalit, talaga. ginagalit niyo si Girl, I can't. Darla. Shareng. Girl, I can't talaga. Girl, talaga girl. Talaga kahit si Bimbi, masasapak siya. Alam mo yung ganon, parang umayos, tapos nagsasasayaw kayo sa campaign. Ano to, Jollibee ka ba? Mascot ka ba? Girl, I So, can't. I can't with these people. at the end of the day, for me, this election is 40-40. Kasi nung 2022, for me, 80-80 talaga siya malala. If you know what I mean. 80-80 siya talaga ng Yes, I know. malala. There this election 40-40 kasi may Bam Kiko na mataas na rankings. Lenny won. Leila has a seat in the and hindi pumasok yung mga Willie, Philip, Buloy, si Pacquiao, hindi Yes. pumasok. So, um, Mahalaga, hindi na pumasok si Revilla as a ah, budots, di ba? Sinasinayawan lang ano, tayo na convicted, di ba? My God. so medyo na in fairness naman this election nahil ako kahit papaano compared to the heartbreak of Oo. the 2022 election. So sa Oo. 2028, who do you think ang nakikita mong tatakbo as president and vice president? Wala pa sa ngayon. Pero Mm. I'm really hoping na buhay pa ako pag si Vico na yung tumakbo. Kasi talagang I'm really looking forward for him because he really exemplify good governance. Siya Mhm. po talaga ang nag-brand niyaan kasi siya Mm. mismo na experience niya and I really admire the guts Mm. para Yes. mag-start ng pagbabago and bihira yon. And I like the way he talks. He's very diplomatic. He doesn't have any negative against even his opponents during the election. Basta chill lang siya. Alam Mm. mo yung napalaki talaga ng tama na magulang. Kaya iba po talaga ang values, no? Go, Mommy Connie. Go, Daddy Vic. Oo. Ako in an imaginary 2028, ang nakikita ko is Lenny Bam, Lenny for President, Bam for VP. That's very possible. I think kasi Vico is still young. So, isama Oo, na lang bata nila pa si siya. Vico sa Senate slate nila with Heidi, and then kasi by next elections hindi pa naman kailangan tumakbo ni Kiko kasi nakaupo pa siya sa pwesto. So, baka mag-Senate president siya by that time. Yun yung imaginary world ko. Tumakbo si Leila as Senate. May chance si Shell Jokno yan, yung mga slate ng Senate. Pero I'm hoping for Eleni Bam. So, ngayon at this point, yun yung ko, for 2028. Pero matagal pa yan. 3 years pa yan, no? Ayan. So, sa pagbabalik, usapang politics naman tayo in general. Bibilisan na natin to, no? Okay. Ayan mga Bex, nagbabalik kami. Nakaingay Ayan. ka na konti. Kahit hindi. So ito lang ang chika ko dyan Overall, ito ang aking masasabi ngayong election. Mm. Siguro itong politics kasi nakalakihan natin to dahil sa mga magulang natin. Nag-umpisa sa mga magulang natin to. And Yes. totoo yon na ako na witness ko mismo yung pagbibigay ng ng lagay, ng ayuda. Mm. Na bigyan Mm. mo to ng 1K, parang kasama nung nung meron yung mga binibigay na flyer, mga Bex kung hindi Yes, nyo sample nalalaman. balot. No, nung mga nung mga unang-unang Pan panahon pa 'to kasi ngayon mm, digital na eh. So mm, dati wala pang GCash, walang anything. So ang ganap is mamimigay sila ng flyer with the pera. mm. Sometimes 500 pesos, sometimes 1,000 pesos. So this is what we call vote buying. And then I think my first election was yung kay 2010. Duterte nga. Yun ang first mo? Yun ba yung first ko? Ano ba ano yung 2010? Pinoy Gibo. Yun ang first ko. So, yun yung Yun pala malamang yung ang first ko, sorry. Oo, sorry, malamang sorry. yun din ang first mo. Um,
ang binoto ko nung that time is si Gibo kasi hindi ko pa alam Same. ang history, hindi ko pa Mm. ano. Pero syempre ngayon alam na natin. Charing. Yes. Na ano True, siya, true, true. nakaalyado pala siya ng mga Marcos. Hindsight Anyway, is so ayan. 2020. Ayan. And syempre, paano ba dapat tayo pumipili ng binoboto natin? Dapat mga Bex, ito ang masasabi ko. Again, like what I said, we have to look at the wider spectrum. Hindi lang dahil Mhm. natulungan ako nito, pero ano ba yung magagawa niya sa buong bansa? Kasi po, Yes. bansa ang pinag-uusapan dito, hindi lang ikaw, bansa. Mm. Tandaan niyo po, bansa, hindi lang ikaw. Kung ano ba yung makabuti sa nakakarami, sino ba yung tunay na nagmamalasakit, ito yung dapat na tinitignan, and yung credentials. Kasi Yes. hindi tayo pwedeng magluklok ng tao na walang alam sa batas. Kasi Mm. paano, at the first place, paano sila gagawa ng batas kung hindi nga nila alam at hindi mo yun pwedeng aralin pag nailuklok ka na sa posisyon. Yeah. Ayun po yung mga mga dapat nating tandaan. At Kaya po saka ano, nakaka-disappoint. Go mm. ahead. For me naman I think this is one of the chances of the normal people, no? Lalo na yung mga nasa laylayan or whatever. This is one chance in every 3 years na you get to be an employer. Kasi at the end of the day, trabaho itong ina-applyan nila and ikaw ang magpapasweldo sa kanila. So kung pipili tayo ng mga tao, make sure na pasok sila dun sa trabaho na ina-applyan nila. Sa Senado man yan, mayor man yan, or kung anong position man yan, presidente. Trabaho yan na ikaw ang magpapasweldo. So ito yung pagkakataon mo para maging employer, kumbaga, ay, ito pasok to for me. Ganon. So, yun yung pinaka Oo. for me. Dapat tingnan talaga. Maganda ba yung track record? Maganda ba yung credentials? Maganda ba yung promise niya? Ganun. Yeah, and of course, this is very important kasi kahit sabihin nila na oo, sa atin magsisimula yung pagbabago, totoo yun. Mm. Pero pag nagsimula sa atin yung pagbabago sa pagdidesisyon natin kung sino yung dapat na mamuno sa ating bansa, kung sino yung mamumuno sa ating bansa, yun talaga yung simula ng pagbabago kasi sila yung may Yes. power. Kasi Mhm. kahit anong gawin natin as a individual, wala tayong magagawa. Nandito lang Mhm. tayo sa baba. Wala tayong power para Mm. magkaroon ng mga bagong initiatives para sa mga changes, sa mga ganitong ano. Marami pong proseso 'yan eh. Kaya hindi lang po talaga sa atin magsisimula ang Yes. lahat. Ang pinaka-power lang talaga natin bumoto. Correct. Kaya naman dapat yun nga kung dahil right nating bumoto dapat make sure natin na tama yung iboboto natin. Kasi Mhm. isang beses lang ito eh. Hindi siya Yes. pwedeng dumoble. Ayan. Tsaka ano ba, yung mga tao na walang stance about politics, Yes, ang masasabi ko apolitical. lang din, oo, ah, totoo yun, na wala talagang pakialam. Mm. Kasi kung talaga may pakialam ka, kahit paano may maliit na bagay kang gagawin to influence people to change their mind. To, Mm. to alam mo yun, to help people to like vote the right person in that position. Mm. Yun. Yun Kahit lang ako for for me. me, Kasi yun. kahit magpanggap ka during the election season. Alam mo yun? Kasi, parang if you're, for me, apolitical people, they are worse than people who supports the other party. Kasi at least yun may mga pakialam sila compared Yeah. to you. So kahit magpanggap ka man lang na okay, boboto ako. Ganun. Kasi very important ang pagboto talaga. Kasi alam mo yun na nga lang yung power natin no. So also yun meron akong screenshot dito from Enola Holmes na movie na yung politics doesn't interest you. Why? Because you have no interest in changing a world that suits you so well. So parang alam mo yun, wala kang pakialam kasi yung mundong iniikutan mo, sobrang pabor na sa'yo. So wala kang pakialam sa iba. So kailangan meron tayong in some what way or form man yan, meron tayong pakialam to others also. No, ganyan. Do you Oo. see any Tsaka, hope? siguro sa 2028, mas may hope na tayo. Kasi Yes. ngayon, napatunayan, especially sa Pasig, na talaga namang ang good governance can go a long way. Kasi si Vico doesn't have anything. Like, Mhm. hindi naman siya nagkuha ng artista kasi obviously, tatay niya artista na talaga. But, hindi yung tatay niya yung nandun sa poster or anything of some Yes. sort. Siya Mm. yung highlight. Mm. And wala siya masyadong ginastos talaga eh. Kung mapapansin mo yung campaign niya, parang naglalakad lang siya. Very, very simple lang talaga.
And the fact na nailuklok natin sa posisyon ngayong sa top 12 yung si Bam and si Kiko, that's really a hope. Yes. So, ayan, looking forward for 2028 na mas better. So, hopefully Yes. nga. Sana Also sa ma-include ano natin yung BM. Pwede ba yon bago mag-2028? sa lineup ng Duterte, yung 10 ini-endorse ng Duterte camp, 3 lang ang pumasok. So, medyo ma-hopeful yon kung compared to the last election na number 1 si Robin Padilla. No? So, Oh my with God. with yesterday's elections or nung Monday, mas hopeful siya for me compared to last nung 2022. Hopeful. And mas even sa LGUs no, sa local, mas maraming promising people na nanalo. Siguro balikan ko lang isa sa mga disappointments ko with politics is the same people. Like ako kasi taga Laguna po ako pero ako ay rehistrado sa Mandaluyong dahil nandun ako nung nag-aaral ako, doon ako nag-register ganyan. And um Abalos pa din. Parang anong petsa na sa buong 6 years, 6 times kong bumoto ever. Laging Abalos yung mayor. Parang someone new. Kahit sa Senado parang it's still Tito Soto, it's still whoever, ganyan. That is true. Alam mo, Abalos din yung dito ngayon sa Mandaluyong. Okay Oh, lang yun ba nga, yon? Mandaluyong nga. Diyan ako bumoto eh. Parang hindi na natapos, sis. Parang yung clan nila kailan kaya mamatay. Yeah, Parang yeah, alam yeah. mo yun, parang wala lang. Just so disappointing. Mm-mm. Ayan. So, yun lang naman kayo mga Bex. Ano ba ang inyong thoughts on politics and sa nangyaring eleksyon, no? So, Kaya nga, sound of the i-comment nyo law. na yan. Oo. Oo. Pero wagi I-comment nyo ba? na yan at Oo. i-chika nyo. Oo, yan. At Okay. syempre, eto na nga. Dahil weekly naman natin tong ganap, ano ba ang dapat nilang panoorin, Bex? Yes, Watch ito mo tayo taste sa Watch Mo tayo. Taste. Ako, you should watch the documentary on Netflix. It's called The Great Hack. It's about the 2020, o hindi, 2016 elections ni Trump. Kung paano na-involve ang social media at sa pagboto. Also yung nangyaring insurrection nung January 6, 2021. Basta gano'n, 2020. Yung inatake ng mga MAGA yung White House. So doon yung makikita paano na-involve yung Facebook and yung other social media sites doon sa nangyaring election. Love Yes. it. Ako naman, mga Bex, I would suggest panoorin nyo po ang 12 Years a Slave. Para Mhm. naman ma-feel nyo ang mga na para kasing ito, you were born with freedom, but then nakulong ka Mhm. because you need to be a slave of these entitled people. Parang tayo Mhm. yan ngayon sa bansa. We have been imprisoned by these entitled people that doesn't know anything. So, gusto mo ba natin maging slave for another how many years of this when in Mhm. fact we have the power to change it? Mhm. 'Di ba? So, 'yon, isip-isip tayo ha, huwag na tayong tanga. Kapag sa love life, sige, given na tayong tanga ha. Pero yung sa bansa, wag tayong tanga. Yun Oo na lang nga. yung masasabi ko. Give Please, nyo na yan. Please bumoto ng lang. matalino, bumoto ng matalino. Ayan. So yun, watch yun na yan Ayan. mga At Bex. syempre, correct. At syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve yung maging bakla, ito ang word Word of the of the Bex. Bex. Ayan, so ang word of the Bex natin ay Windra. Nakalaban ni Lottie. Ano yung Windra? Shoota ka. Winner! Winner! Okay. So, Loti. Lost. Halo, Ganon. oo, Luz Oo. Valdez, ganyan. Dito Oo, si Luz Valdez. Windra. Ayan. So, yun ang ating word of the Bex. Very basic dahil ang panahon ng Windra at pagkaloti today. Correct. Ayan. Ayan, congratulations sa mga winners at syempre yung mga winners na hindi deserve, wala akong pake. Ayan. Yung mga natalo, try harder again. Ayan, baka Hindi, dapat hindi ibang political Correct. campaign strategy ang gawin. Also, sila yung itong mga politiko na to,
literally sila yung nanalo and natalo. Pero figuratively, mga taong bayan talaga at the end of the day, nanalo ba tayo o natalo ba tayo? Tayo ang, Correct. alam mo yun? So, yan. Thank you so much mga sa pag tutok sa special live coverage. Pinipilit. Maraming salamat po sa pagtutok. Charet, the very reporter ng Atake dito podcast. So Uy, magtutok pero, dito sa Baxters. Oo. sige tulong kakanood ko kagabi. Ang fresh pa din ni Daddy Ivan, no? May My target God. pala na reporter. Oh my God. Ivan Ako, Mayrina, kaka- always. ako kakanood ko din kay Vico Soto. Na-realize ko yung tatay niya. Fresh pa Oo. rin talaga si Vic no matter what. Doon talaga siya nagmana. Anyway, laban ha. Laban tayo Parang, mga nainggit ako kay Ate Vicky na napapagitnaan siya ni Daddy Ivan and ni Atong. 'di ba? Parang I want to be a Vicky. Charot ganun atake. Ayan, Vicky for a day. if you haven't yet rate our podcast 5 stars and follow nyo na din kami on our social media at Dexter's Podcast, BEKXCRZ Podcast and ang mga personal accounts namin, Jonah with 4A's, Romapol 620 and Between Dodge Hubs. Ayan, thank you Ayan. everyone for tuning in at sana po meron kayong nakuha, charet. Ayan, kung nagustuhan yung episode na ito, feel free to comment and message us for any topics that you might want us to talk about. Kung meron Yes. kami pwedeng ma-interview, i-refer nyo na sa amin yan. Go lang kayo. Again, thank you so much and sana tuloy-tuloy ang pagbabago ng bansa. Correct. True. Malapit na mag-Biyernes, laban, kapit lang, kahit Tuesday pa lang sa amin. Ilaban nyo yan, no? Always be kind and Oo. always be wise. Always be smart, no? Ayan. Thank you so Oo. much, guys. Sorry, medyo nagmamadali kami dahil i-edit ko pa to at atake pa si ate mo girl sa GPC na, no? So, True. ayan. Marami nga kung laban today. Oh my God talaga. Okay, sige mga Bex, As paalam. Glock 9 kami today, ba? Oo, bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.